Isang magandang araw sa ating lahat, sa inyong mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako, si Teacher Diana Lynn, para turuan kayo sa ating panibagong aralin. At ngayon, pag-aaralan natin ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ngayon ay nasa ikalawang quarter sa ikapitong linggo. At ang ating isang aralin sa araw na ito ay pagsasabi ng tapat at totoo. At para sa ating mga layunin, sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay natutukoy ang mga gawain na nagpapakita ng pagiging tapat. Sumunod, nakapagsasabi ng totoo sa magulang o nakatatanda o sa iba pang kasapi ng pamilya. At ang huli ay nabibigyang halaga ang pagiging matapat. Bago natin umpisahan ang ating panibagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo tungkol sa paggalang sa ating kapwa, pagmamahal at paggalang sa ating kapwa. Ang gagawin nyo ay piliin sa kahon ang mga salitang may kaugnayan sa pagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa. Isulat ang letra ng iyong sagot sa hagdan. Okay. Meron tayo ditong mga letra. Pati yung may mga sitwasyon. Okay. Letrang A. Pakikinig habang may nagsasalita. Letrang B, pagmamano sa tuwina. Letrang C, pagsigaw sa kausap. Letrang D, pagsimangot sa nagsasalita. At letrang E, pagyakap o halik sa magulang. Okay. Alin-alin dito ang nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa? Okay. Pipiliin nyo ang letra ng tamang sagot. Okay? Naunawaan po ba? Ilalagay daw dito sa mga baitang ng hagdan kung alin dito ang nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa. Okay? Sige. Sagutan natin. Isa-isahin natin. Handa ka na ba? Okay, very good. Unahin natin yung letrang A. Pakikinig habang may nagsasalita. Yan ba ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa? Kung yan ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa, sabihin mo nga, opo, letrang A. Pakikinig habang may nagsasalita. Dahil kung yun ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa, ilalagay natin dito. Okay? Ano ang iyong sagot? Okay, letrang A. Pakikinig habang may nagsasalita. Tama ka. Ang pakikinig habang may nagsasalita ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapwa. Dahil dito na papakita mo yung respeto sa kung sino man ang nagsasalita dahil ikaw ay nakikinig. Okay, sumunod naman, letrang B, pagmamano sa tuwina. Ikaw ba nagmamano? Very good. Okay, letrang B, pagmamano sa tuwina. Ilalagay ba natin yan dito? Letrang B, pagmamano sa tuwina. Opo o hindi po?
Okay, at ang tamang sagot ay opo, letrang B, pagmamano sa tuwina. Yan din ay isang paraan ng paggalang sa pamilya at kapwa. Okay, letrang C, pagsigaw sa kausap. Yan ba ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa o sa pamilya? Hindi po. Tama ka. Dahil doon, hindi natin yan ilalagay dito. Okay, letrang D, pagsimangot sa nagsasalita. Yan ba ay paggalang sa pamilya at kapwa? Opo, hindi po. Hindi po. Tama ka. Kasi kapag may nagsasalta, hindi maganda na ikaw ay sisimangot. Diba? Maganda na nakikinig ka at maliwalas ang iyong mukha. Okay, letrang E, pagyakap o halik sa magulang. Okay, yan ba ay paggalang sa pamilya at kapwa? Opo, hindi po. Okay, tama. Opo. Kaya naman, ilalagay natin ang letrang E dito sa hagdan o baitang ng hagdan. Letrang E, pagyakap o halik sa magulang. Okay, isa-isahin natin yung nabanggit nating paggalang sa pamilya at kapwa. Okay, isa-isahin natin ha. A, ulitin mo ha. Pakikinig habang may nagsasalita. O ikaw naman. Okay, very good. Letrang D, pagmamano sa tuwina. At letrang E, pagyakap o halik sa magulang. Okay, very good. Pagyakap o paghalik sa magulang. Okay. Ngayon naman, sagutin mo yung tanong ko kung opo o hindi po, ha? Okay. Tapat ka ba sa iyong mga magulang at kasapi ng pamilya? Opo o hindi po? Pag sinabi nating tapat, sabihin mo nga, tapat. Isa pa nga, tapat. Pag sinabi nating tapat, nagsasabi ng totoo. Tapat ka ba o nagsasabi ka ba ng totoo sa iyong mga magulang at kasapi ng pamilya? Opo o hindi po? Isipin mo ha, yung iyong ginagawa o sinasabi. Okay, kung ikaw ay sumagot ng opo, very good. Kung hindi naman po, maaari natin itong unti-unting baguhin. Sa susunod, gawin mo na ang pagiging matapat. Okay? O, sumunod naman. Tapat ka ba sa iyong sarili at sa iyong kapwa? Opo o hindi po? Very good kung ikaw ay tapat sa iyong sarili. Kasi unang-una, dapat maging totoo ka sa iyong sarili. Sumunod, maging tapat ka sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa iyong magulang. 'Di ba? Kasi yung kapwa natin, yung kahit na sinong nilalang o tao. Okay? O, sumunod ay, ikaw ba ay laging nagsasabi ng totoo? Opo o hindi po? Okay, very good kung ikaw ay laging nagsasabi ng totoo. Pero kung hindi naman o paminsan-minsan, maganda na umpisahan mo na ngayon na magsabi ka ng totoo. Umpisa ngayon. Tapos, ugaliin mo na yan. Gawin mo na yan. Palagi. Dahil maganda ang pagsasabi ng totoo. Okay. Ano ang pakiramdam kapag nagsasabi ka ng totoo? Sabihin mo nga sa iyong kasama sa bahay, anong pakiramdam? Okay. Kapag tayo ay nagsasabi ng totoo, hindi
hindi tayo kinakabahan, di ba? Maaliwalas ang ating pakiramdam. Maganda o masarap ang ating pakiramdam kapag tayo ay nagsasabi ng totoo. Dahil wala na tayong takot. Di ba? Dahil totoo ang ating sinasabi. Okay. Basahin natin ito at tandaan. Ang pagiging matapat at totoo ay ang pagsasabi ng katotohanan. Pag sinabi nating pagiging matapat at totoo, yun ay nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng totoo, hindi nagsisinungaling. Okay? Hindi nandaraya. Okay? Ito ay isang kagandahang asal at tanda ng paggalang sa sarili at kapwa. Okay, pag sinabi nating pagsasabi ng matapat at totoo, yan din ay tanda ng paggalang. At ito ay isang kagandahang asal. Okay? Naunawaan po ba? O maganda na ang isang batang katulad mo ay matapat at nagsasabi ng totoo o katotohanan. Okay? Narito ang ilan sa pagpapakita ng pagiging matapat at totoo. At mahalaga ang pagsasabi ng totoo. Kaya tandaan mo itong mabuti. Gawin mo ito palagi. Okay. O, ito. Sabi, maaari po bang lumabas? Anong ginagawa niya dyan? Anong pinapakita niya? Okay, siya ay laging nagpapaalam. O, ang gagawin natin ay laging magpaalam kung saan at sino ang kasama. Kapag ikaw ay aalis, magpapaalam ka kung saan ka pupunta. Ganon din sasabihin mo kung sino-sino o kung sino ang iyong magiging kasama sa iyong pag-alis. Okay? O paglabas. Naunawaan po ba? Okay, very good. Pero sa ngayon, hindi muna ikaw pwedeng lumabas ng bahay, di ba? Kasi tayo ay meron pang pandemya at ang isang batang katulad mo ay hindi pa pinapayagang lumabas. Okay? Pangalawa, sabihin ang tunay na halaga ng kailangang pera. Ulitin mo nga. Sabihin ang tunay na halaga ng kailangang pera. Okay. Mahalaga na sabihin mo kung magkano talaga ang totoo o tunay na halaga ng kakailanganin mong pera. Dahil hindi mo alam kung saan o kung ano ang sitwasyon ninyo sa financial o yung sa pera. Kung kayo pa ay hirap na sa pera o gipit na sa pera, kaya kailangan tunay na halaga lang ang sasabihin mo. Okay? Hindi ka pwedeng magdagdag ng pera kung magkano. Okay? Kasi ang bawat piso o sentimo ay mahalaga. Okay, pinaghihirapan yan ng iyong mga magulang. Huwag mo silang lolokohin o dadayain kung magkano ang kailangan mong pera. Magsasabi ka lang ng tapat. Okay? Pangatlo, iwasan ang pagkuha ng pag-aari ng iba. Ulitin mo nga. Okay.
Very good. Ibig sabihin daw nito, huwag tayong kukuha ng gamit na hindi naman sa atin. 'Di ba? Ganun din. 'Di ba ayaw natin na kinukuha ng ibang tao ang gamit natin. Kaya ganun din ang ating gagawin sa ating kapwa. Hindi maganda na kumukuha tayo ng gamit ng ibang tao. Kasi ito ay isang pagnanakaw na. Okay? At nakikita tayo ng Diyos sa bawat ginagawa natin. 'Di ba? Kaya maganda na tayo ay hindi kukuha ng gamit ng iba. Okay, tuloy natin kung ano-ano pa yung mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagiging matapat at totoo. Okay, pang-apat, isauli sa tunay na may-ari ang bagay na napulot o hiniram. Okay, pag meron tayong nakita o napulot, kailangan nating isauli ito sa may-ari. Dahil hindi naman ito sa atin. Okay, o kaya naman kapag tayo ay may hiniram, 'di ba? Kapag tayo ay nanghihiram, nagpapaalam tayo. At kapag tayo ay pinayagan, syempre pagkatapos nating hiramin ang bagay na gusto nating hiramin, syempre ibabalik natin o isasauli natin ito sa tunay na may-ari. Hindi yung sa'yo na yon. Hindi. Syempre merong may-ari nun dahil ikaw ay nanghiram lang. Ibabalik sa may-ari ang bagay na hiniram o kaya naman yung napulot. Okay, panlima. Sabihin ang tunay na dahilan ng kasalanang nagawa. Kung sakali man na may kasalanan kang nagawa na hindi maganda, kailangan sabihin mo yung tunay na dahilan ng kasalanang nagawa. Hindi mo sasabihin yung hindi totoo. Dapat totoo lang para maunawaan o mas lalo ka maintindihan ng iyong magulang o yung kausap mo na kinakausap mo tungkol sa kasalanan na gawa. Okay? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan o pagiging matapat, ay mas higit kang nagiging masaya. Okay. Mapapabuti ka nito bilang isang bata. Tiyak din na matutuwa sa iyo ang iyong mga magulang. Okay? Alam mo ba na merong balita na dati pa, merong tao na may nakita siyang bagay o napulot siya, ibinalik niya ito sa otoridad o sa pulis o sa gwardya. Hindi niya ito kinuha. Ito ay naglalaman ng pera mula sa bagay na kanyang napulot. Imbis na kanyang kunin at hindi ibalik, ay kahit na siya ay nangangailangan, nagawa niya pang ibalik ito. Yon ay nagpapakita ng pagiging matapat. Dahil dito, binigyan siya ng parangal ng pagiging matapat na tao. At naibalita rin ang kanyang ginawa. At syempre, siya ay masaya sa kanyang ginawa. Dahil naniniwala siya na kapag ang isang bagay ay hindi sa'yo, kailangang isauli mo ito sa may-ari. Ganon ka rin ba? Kung sakaling may napulot kang bagay? Okay, very good. Dahil kahit na hindi tayo gantimpalaan o bigyan ng pabuya, alam natin na sa bawat ginagawa natin,
nakikita tayo ng Diyos. Wag na wag tayong kukuha ng bagay na hindi naman sa atin dahil masama yun. At baka mangyari rin na sa atin ito, mawalan din tayo. Okay? O, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, pumalakpak kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagiging tapat, papalakpak, at bumuo ng hugis X kung hindi. Okay, ganyan. Kapag pagiging tapat, anong gagawin? Palakpak. Kapag hindi naman, okay, ganyan lang. Pakita mo ito ha. Already. Number 1. Nagpaalam si Ana na pupunta sa paaralan, subalit sa bahay ng kaklase siya pumunta. Yan ba ay palakpak o X? Okay. At ang tamang sagot ay X. Dahil ang paalam ni Ana sa kanyang magulang ay pupunta siya sa paaralan. Pero yung pala pumunta siya sa kaklase niya. Kaya ito ay X. Okay? Number 2. Inamin ni Alan sa kanyang guro na siya ang nakabasag ng florera o flower vase. Yan ba ay palakpak o X? Okay, at ang tamang sagot ay palakpak. Okay, very good. Ganon din ba ang iyong sagot? Tama. Tatlo. Sobra ang sukli ng tindera kay Marilyn at hindi niya ito isinauli. Yan ba ay palakpak o X? At ang tamang sagot ay X. Dahil kapag may sobrang sukli, ibabalik natin yan. 'Di ba? Maganda na tayo ay nagbabalik ng sukli pag sobra. Okay, number 4. Kumuha ng pera si Andre sa pitaka ni nanay nang hindi nagpapaalam. Palakpak o X? Okay, at ang tamang sagot ay X. Ganon din ba ang iyong sagot? Very good. At panlima, nakapulot si Lisa ng payong. May pangalan ito at nagkataong sa kanyang kaklase. Kaya, naibalik niya ito. Okay. Anong sagot mo? Okay, very good. At ang tamang sagot ay palakpak. Okay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang letra ng wastong salita upang mabuo ang bawat isinasaad. Okay. Number 1. Kinalulugdan ang batang patlang. O buuin natin. A. Totoo. B. Maglilihim. C. Magpapaalam. D. Matapat. E. Paggalang. O F. Aamin. Okay? Ano ang iyong sagot? Anong letra ito? Sabihin mo nga. At ang tamang sagot ay letrang D. Matapat. Sabihin mo nga, kinalulugdan ang batang matapat. Okay. Tuloy natin. Patlang ako sa tuwing manghihiram ng gamit. A. Totoo. B. Maglilihim. C. Magpapaalam. D. Matapat. E. Paggalang o F. Aamin. Okay, ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay C. Magpapaalam. Magpapaalam ako sa tuwing manghihiram ng gamit. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Very good. Pangatlo.
Ako ay magsasabi ng patlang sa tuwina. A. Totoo. B. Maglilihim. C. Magpapaalam. D. Matapat. E. Pagalang. O F. Aamin. Anong iyong sagot? At ang tamang sagot ay A. Totoo. Ako ay magsasabi ng totoo sa tuwina. Okay? Tandaan mo yan, ha? Number 4. Hindi ako patlang sa aking mga magulang. Okay. A. Totoo. B. Maglilihim. C. Magpapaalam. D. Matapat. E. Pagalang. O F. Aamin. At ang tamang sagot ay B. Maglilihim. Hindi ka dapat maglihim sa iyong mga magulang. Diba? Kaya ang sagot ay hindi ako maglilihim sa aking mga magulang. Okay. 5. Ang pagsasabi ng totoo ay tanda ng patlang sa sarili at kapwa. A. Totoo. B. Maglilihim. C. Magpapaalam. D. Matapat. E. Paggalang. O F. Aamin. Okay, tapos na. At ang tamang sagot ay E. Paggalang. Okay. Ang pagsasabi ng totoo ay tanda ng paggalang sa sarili at kapwa. Di ba? Binanggit yan ni teacher kanina. Okay, mahusay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, ipaliwanag kung ano ang nararapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Babanggitin mo kung ano ang dapat gawin. Ipapaliwanag mo yan sa kasama mo sa bahay. Sabihin mo, ha? Okay, ready na? Number 1. Niyaya ka ng iyong kaibigan na maglaro sa labas. Nais mong magpaalam sa iyong magulang, ngunit batid mong hindi ka papayagan. Sinabi niyang huwag ka na magpaalam. Ano ang dapat mong gawin? Okay, susundin mo ba ang iyong kaibigan na sinabi niya na huwag nang magpaalam? Okay? O ikaw ba ay magpapaalam? Very good. Ikaw ay magpapaalam sa iyong mga magulang. Kahit na alam mong hindi ka papayagan dahil malay mo, pagbigyan ka ng iyong magulang, di ba? Okay. Dahil mahalaga na tayo ay hindi naglilihim at hindi tayo nagpapaalam tayo sa ating mga magulang sa ating gagawin kung tayo ay lalabas. Okay? Pangalawa, habang pauwi kayo ng iyong ate ay may nakita kayong bag sa tarangkahan ng paaralan. Tinignan niyo ito at nakita ninyo na may laman itong bagong laruan. Ano ang gagawin mo? Paliwanag mo kung anong dapat mong gawin. Okay? Sabi mo nga. Maaaring ang sagot natin ay huwag pakilaman o kunin ang laruan. O kaya naman, ibigay ito sa gwardiya ng paaralan. O maaari din na ilagay sa lost and found, 'di ba? Kasi sa paaralan, meron tayong lost and found. Doon natin ilalagay ang mga bagay na napupulot natin. O kapag naman may nawala sa atin, doon din tayo pupunta para malaman natin kung may nakita yung ibang tao at inilagay doon sa lost and found. Okay? Tandaan, ang pagiging tapat at totoo ay isinasagawa sa salita at gawa. Okay, yan ay sinasabi, binabanggit
ang pagsasabi ng totoo o yung pagiging tapat at totoo, sinasabi yan at isinasagawa. Diba? Ito ay dapat taglayin ng mga batang Pilipino. Maganda na bata ka pa lang ay tapat ka na. Dahil paglaki mo, yan ay dadalhin mo na pag-uugali. Kahanga-hanga sa isang bata ang magtaglay ng katangiang ito. Hinahangaan ang isang taong tapat o nagsasabi ng totoo. Okay, tandaan mo yan, ha? Ngayon naman, iguhit sa iyong kwaderno ang masayang muka kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng pagiging matapat at malungkot na muka kung hindi. Okay? Ready ka na sa iyong kwaderno? At sa iyong pansulat? O, sige. Number 1. Kinuha mo ang lapis ng iyong kaklase nang hindi niya alam. Yan ba ay masayang muka o malungkot na muka? Iguhit ang iyong sagot. Okay, tapos ka na ba? At ang tamang sagot ay malungkot na muka. Dahil kinuha mo ang lapis ng iyong kaklase na hindi ka nagpapaalam, hindi maganda yun. Ha? Masama yun. Kinukuha yung gamit na hindi naman sa'yo. Lalo na hindi ka pa nagpaalam. Okay? Sumunod, humingi ka ng pera sa iyong nanay, pambili ng lapis, ngunit ipinambili mo naman ito ng candy. Yan ba ay masayang muka o malungkot na muka? Okay, at ang tamang sagot ay malungkot na muka dahil hingi lang tayo ng pera na sapat o yung tamang halaga lamang. Hindi yung sobra. Pagkatapos kung anong sinabi mo na bibilhin mo, yun ang bibilhin mo, hindi yung iba pala. Okay? Dahil kapag ikaw bumili ka ng isang bagay, tapos sinabi mo, kunwari, lapis ang bibili mo, pinambili mo lang ng candy, tapos nakita ng magulang mo, kalaunan baka hindi ka nabigyan yan. Okay? Kasi hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya maganda na nagsasabi ng totoo ang isang batang katulad mo. Okay? Okay, tuloy natin. Pangatlo. Sabay kayo nagpaalam ng iyong kaklase na pupunta sa palikuran, ngunit kayo ay naglaro lamang. Yan ba ay masayang muka o malungkot na muka? Okay, guhit sa iyong kwaderno. At ang tamang sagot ay malungkot na muka. Dahil kapag ikaw ay pupunta sa palikuran, hindi ka maglalaro doon. Diba? O, pang-apat, napansin mong mali ang iyong sagot sa inyong maikling pagsusulit. Ngunit may check ito kaya sinabi mo ito sa iyong guro. Yan ba ay masayang muka o malungkot na muka? Okay, at ang tamang sagot ay masayang muka dahil nagpapakita ito ng pagiging matapat. Pag sinabi mo na nagkamali, yung check tapos pinakita mo, okay, maganda yon. Dahil hindi ka nandaraya. Okay, panlima. Nakita mong nahulog ang 5 pisong baon ng iyong kaklase. Dinampot mo ito at ibinalik sa kanya. Yan ba ay masayang muka o malungkot na muka? Okay, guhit ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay masayang muka. Dahil ibinalik mo, dinampot mo, tapos binalik mo sa kaklase mo na may-ari ng
pera. Yung nahulog na pera. Okay? Ilan lang yung score? Ipalakpak mo nga ito. Okay, very good. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong oras na inilalaan para panoorin po ang ating video lesson. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Paalam!